Magandang araw mga kababayan. So pag-uusapan po natin itong naging pahayag ni Erwin Tulfo 'no. Okey na sana kasi bumoto siya ng yes, pero mukhang hindi pa rin maganda yung kanyang intensyon na sini-single out pa rin itong opisina po ni Vice President Sara o si Vice President Sara mismo. Okay, simulan natin sa pagbasa dito sa kanyang komento. Sabi niya dito, "Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Ang boto ko kung yes ay hindi pagtatanggol sa kanya kundi pagtatanggol sa legalidad ng proseso. Hindi po ito ang wakas." So, talagang nandiyan pa rin 'no, yung banat niya pa rin. Alam niyo, sa simula pa lang, sinasabi po ni Erwin Tulfo talaga na gusto niya na matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara para daw po magkaroon ng kalinawan at kasagutan. Unang-una, alam niya at alam mismo niya 'no, na yung impeachment complaint, article of impeachment against kay Vice President Sara is highly politically motivated. At siya mismo nasa kongreso siya, hindi siya pumirma sa impeachment dahil yun nga 'no, in preparation for 2028 senatorial election, alam niya matatamaan siya kung siya ay pipirma. So, kumbaga ano ba 'no, nasa, ah, pagiging magulang 'no, itong ginawa ni Erwin Tulfo, wais ba yung ginawa ni Erwin Tulfo. Pero siyempre 'no, ang naging desisyon nga ng Supreme Court 'no, na hindi ito dumaan sa due process, walang karapatan ang Senado, walang jurisdiction, and sinasabi ng, Korte Suprema 'no, na hindi nila puwede tinggiin 'yan. So, 'yan 'no, nagkaroon ng mainit na debate, eh, hindi naman siya nagtanong kay Senator Marcolita para sana naliwanagan siya. Dito sa sinasabi niyang, si VP Sara yung manguna sa paglabas ng sinasabi niyang mga dokumento. Unang-una mga kababayan po natin 'no, bago mo malinis itong si Erwin Tulfo, dapat siguro magkaroon din siya ng, paglabas ng kanyang dokumento doon sa mga allegation na siya po ay hindi Pilipino. Siya po is, hindi lang siya ay Pilipino, kundi siya ay dual citizen. 'Di ba? Yung kanyang paggamit ng Ered Silvestre Tulfo na pangalan sa Amerika, 'di ba? So, dapat siguro ilabas niya rin 'yan, isapubliko niya, lalong-lalo na senador na siya ngayon, mga kababayan natin 'no, na kung sinasabi niya may tinatago si VP Sara, siya 'di ba, nagtago nga po siya sa pagiging American citizen niya. Gumamit siya ng ibang pangalan. Eh, nagtaka po tayo dito kay Erwin Tulfo nito kung bakit siya pinapaboran ng COMELEC 'no, doon sa mga nagpe-petition laban sa kanya, sa kanyang pagiging dual citizen. Ba, nalinis po ba yung pangalan niya diyan? Eh, hindi pa naman, eh. At the same time 'no, sige diyan sa kanyang personal na issue. So, dito naman sa sinasabi niyang buksan ni VP Sara yung mga dokumento, siyempre ang pinag-uusapan diyan ay confidential fund. Dapat siguro dito si Erwin Tulfo din, hamunin niya rin ang lahat na ahensya ng gobyerno na may confidential fund. Kasi unang-una yung budget nga 'no, is naka-allocate para sa confidential fund. So, doon pa lang sa pagiging confidential 'no, doon pa lang sa word mismo na confidential, alam mo na hindi mo puwedeng i-expose kung ano po ang pinagagamitan ng pondo na 'yan, kundi yung puwede lang mag-check diyan, mag-audit ay yung special, Commission on Audit Officer 'no, na na-assign para magsaliksik o alamin kung tama po ba yung paggagastos nitong confidential fund. Kasi kung sa publiko mo, hindi ibig sabihin hindi na po yan confidential fund. Sabagay 'no, pinapubliko na nga ng mga makakapal na mukha ng mga kongresista ang confidential fund ni VP Sara, nakapunta pa sa mga makakaliwa 'no, napunta pa sa kamay ng mga kaliwa. Ayun po yung pinagamitan nitong confidential fund. And siyempre nandiyan po yung paggamit ng mga leses, nasabi nga po 'no, ng mga, humahawak ng confidential fund lalo na sa pulis kasundaluhan na ito po ay legal. Puwede kang gumamit ng mga leses para hindi makompromiso yung mga pangalan 'no, ng mga nagbigay sa iyo ng mga napaka-confidential and napakadelikadong mga impormasyon, 'di ba? So ngayon,
dahil hinahamon niya kay VP Sara, dapat itong si Erwin Tulfo, sinama niya na lahat. No? Sinama mo na lahat yung Office of the President, DOJ, DILG, malalaking confidential fund yan. Kalahating bilyon kay Marcos Sr. is 4.5 billion. Kasi unfair no? Kasi bumoto nga ng yes, pero sinisingle out mo pa rin si VP Sara na dapat ilabas niya yung mga dokumentong patunay, no, sa kanyang confidential fund. Eh, wala na eh. Wala naman siya kailangang ilabas kung titingnan natin ha. Dahil nilabas na nila, di ba? In-expose na nila lahat doon sa mga hearing, no? Yung mga dokumento na sinasabi nga na hindi na sumagot si VP Sara dahil sasagutin niya, no, doon sa mga legal forum, kagaya ng pag-file ng kaso sa kanya o yung impeachment trial. Di ba? So, unang-una, sinabi na ng Supreme Court na unconstitutional, no, hindi tumaan sa tamang due process. So, para saan pa, no, na makikipag-bloodbath si VP Sara, no, ilalabas siya pa ang dokumentong ito, no, na kanilang hawak, no, kung sakali mang pantapat po nila sa mga kasinungalingan at highly politically motivated na complaint ng mga kongresista. Di ba? Tinawag nga ni Amy Marcos na punjing. So, ngayon, itong pagbida-bida ni Erwin Tulfo, wala na. No, dahil alam naman natin kung ano po yung klaseng tao yung mga to. At syempre, yung pagboto niya, pagpapabor, na para i-archive itong impeachment complaint na ito, dahil alam niya naman kasi na walang panalo yung walang panalo yung isang motion na i-table muna yung impeachment complaint. So, wala kasing panalo. So, para hindi sila mapulaan, hindi po sila, no, pag-iinitan, hindi sasakay sila sa issue. Sumakay din si Rapi Tulfo. Kasi kung mas marami ang pabor na itutuloy ang impeachment trial, sigurado doon sila buboto. Ito yung laro ng mga ito eh. And siguro pag respeto na kay Escudero, dahil binigyan sila ng mga committee, alam naman natin pag may committee, may karagdagang budget yan at syempre may exposure yan. Eh, yung mga Tulfo gusto talaga nila na lagi po silang grandstanding and gusto nila lagi, no, nasa kanila yung mga kamera, itong mga ito. So, sayang lang yung kanyang boto dyan, no? Pero, sayang kumbaga na, kasi hindi ko sinasabing sayang yung kanyang pagboto, no, na account. Hindi sayang baga na bumoto ka na nga ng okay, nag-yes ka na nga, pero may hamon ka pa na magsisingle out pa rin. Para sa akin, no, single out pa rin kay Vice President Sara. So, wala siyang pinagkaiba doon sa nagsasabing na nirerespeto ko ang desisyon ng Supreme Court pero hindi ako naniniwala na tama ang desisyon ng Supreme Court. No? May iba na magsabi, mali yung desisyon ng Supreme Court pero nirerespeto ko. So, ganito po yung punto rin na gustong palabasin nitong si Erwin Tulfo. No? Kaya, amunin niya rin ang lahat ng mga opisina, lahat ng mga departamento na may confidential fund. Sabay-sabay na sila ni VP Sara ilabas, no, yung mga dokumento, ilabas lahat kung saan ginastos ang confidential fund para patas. Huwag puro na lang si Vice President Sara. Nahalata tuloy kayo na para lang kayo sa 2028 national and presidential election. Diba? So sino yung pinoproteksyonan din ni Erwin Tulfo? Yung kanyang bossing na si Tambaloslos o yung kanyang kapatid na si Rapi Tulfo o yung kanyang pinakaamo na si Marcos Jr. So, hanggang dito lang muna mga kabayan po natin. Of course, bukas po yung ating comment section para sa inyong komento at opinion patungkol po sa isyong ating tinalakay. Maraming salamat.